Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Luria, promoter ng Divine Ball Evangelization. Takibat ang ating pananalig, Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo at Gabay ng Kaliwan na galing Banal na Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating Banal na Panginoon Diyos ay ang pagparito ng ano o yung second coming of Jesus Christ. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong ito ng mga balita na paghahari ng ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Jesus niya. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 20 hanggang 31, ito po ang mensahe niya. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi maglambuan. Malalaglag mula sa bituin, mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang ganda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapahan, darating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trompeta, susubuin niya ang kanyang mga angel sa apat na panig ng daigdig at titipo ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 21, talatang 25 at 20. Ito po ang mensahe. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansay masisindak at malilito. Dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat, ang mga tao hihimating sa takot sa pag-iisip sa mga rating sa sarili. Kapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang tulad dito na nasa kalawakan. Sa panong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa isang alapaap. May dakilang kapangyarihan malan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang Panginoon. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 36 at 4. Ito po ang mensahe. Ngunit wala nakaalam ng araw at oras ng pagsabi. Ngayon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Kaya maging handa kayong sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 21, ito po ang mensahe. Magpapo ng himala sa langit at mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy at makapal na puso. Magdidilim ang araw ng Panginoon, ang dakila at maligayang araw, at ang sino mang tumawag sa ngalan ng Panginoon ay ipagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 7, talatang 12 hanggang 13. Sinira ng kordero ang pang-anim ng mata. Ito na malakas, ang araw ay naging itim, tulad ng damit na pangluksa. Naging kusinto ang buwan. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, gaya ng pagkalaglag ng mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Ito po ang salita ng ating Banal na Panginoon Diyos at mensahe niya. So, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, ang kanyang salita dito sa Divine Ball Evangelization. So, ating pag-ibanghelyo. Ngayon ay pasalamatan po natin ang ating Banal na Panginoon Diyos at ang ating Banal na Panginoong. Maraming salamat po, Banal na Panginoon Diyos o Banal na Panginoon sa Kristo, sa inyong sakripisyo at paghahati ng inyong kalooban o inyong salita sa sangkataon ng pamagabayan ito at magpailalim sa inyong paghahari o sa inyong paghahari sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo at sa inyong sakripisyo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ng mga sa tema na pagparito ng anak ng tao. Nais pati sa atin ng Banal na Panginoon Diyos. Sa lahat sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo ang kanyang isasagawa na paghukom pagdating ng takdang panahon o ang pagparito ng Banal na Panginoon sa Kristo na muling magbabalik ang Panginoon sa Kristo at sasagawa niya at magsasagawa ng paghukom ang ating Banal na Panginoon Diyos mula sa gagawin ng Banal na Panginoon sa Kristo. At may mga iba't ibang mga kababalaghan at nagagawin ng ating Banal na Panginoon Diyos sa gagawin na paghukom ng ating Banal na Panginoon Diyos. So, pangunahin dito yung ilang mga gagawin ng ating Banal na Panginoon Diyos ay yung
pagkakaroon ng yung eclipse at saka nga ng pagpuna ng buwan. Yan yung pagkakaroon ng nature rain, yung paglaglag ng mga bituin, mga planeta, malalaglag sa ating bansa. Tapos ay mga sakuna, yan ang mangyayari. So yan yung mga pangyayari, sapagkat dyan sisimulan yung dyan mangyayari yung pagsira ng ika-anim na tatak bago mangyari yan. Kapag sinira na ng Panginoon sa Kristo, ang ika-anim na tatak, dyan na simulan mangyayari. Yung mga pangunayan ng himala o mga sakuna at palatandaan para magkaroon ng paghukom. Yang sinasabi nga ng mga eclipse at saka mga pagpula ng buwan. So yan, ilan lang yan sa mga maaaring mangyari. At ngayon, itong mangyayari ito, hindi ito predictable natin. So ito ay, itong propesiya ng ating banal na Panginoon sa Kristo nito, ito ay hindi basta mapipredict ang araw, oras, kailan, anong taon. Ito ay hints lamang o yung mangyayari at ito ay paano ito mangyayari, yung mga yung paghuhukom na yan. Yung kagaya nga, halimbawa, kapag ang igos ay ganun na saka mangyayari yan kapag ito ay paano mangyayari dun sa igos at sinasabi na anong magbibalita, di ba dito mangyayari. Mga ilang hints na ganun, pero yung time at yung time kung kailan oras, panahon, araw, wala makapagsasabi niya kundi ang Panginoon. Ang anghel at ang Ama ay hindi niya ito alam. Kung kaya't yung sinasabi na pagpula ng buwan at saka yung pagpula ng buwan at saka yung eclipse ay ito ay doon sa ating panahon ngayon ay sa science ay predictable ito. Kahit naman noon predictable yan. Na alam nila kung kailan nilito yung pagpula ng buwan at saka yung eclipse. So noong mga panahon noon nagpipredict na yan. Pero at lalong-lalo na ngayon, yung prediction natin yan kahit sa 100 taon pa o 1,000 years pa kaya na ipredict ng ating science yan kung kailan pupula ang eclipse. So ngayon ay doon sa sinasabi ng ating mga nalapak, wala nakakaalam yan na kung kailan gagawin yung mga bagay na yan. So kaya yung sinasabi ng basihan na maaaring dito mangyari sa halimbawa lalo na lang science ay maaaring hindi yun. Kundi according din sa sinasabi na yung planeta magdi-disalign, so kasama yung araw at buwan. So sa disalignment, doon magsisimula mangyari kapag ginawa ng Panginoon Diyos yan, pag yuma lang yan, doon magsisimula yung eclipse at pagpula ng buwan na hindi inaasahan. Na hindi inaasahan na pagpula at pag-eclipse. Hindi yung aasahan mo. Kasi naaasahan natin yung eclipse sa mga panahon na sinasabi science. Pero maaaring hindi natin asahan yan yung sinasabi ng pag-disalign ng planeta at lalong-lalo na rin maaaring yung pag-eclipse at saka yung pagpula ng buwan. So ngayon kapag yan ay nagkaroon ng maling hindi na ayon sa pag-inog, ano yung epekto sa ating environment. Maaaring magkaroon ng tidal wave, yung ngayon sinasabing dalawang ng dagat, o ito maaari ding himala ng ating mga Panginoon para may o kasama na doon sa gagawin na yun na maaaring disalignment. So, yung disalignment, kung malaking epekto sa mundo. Magkaroon malaking epekto, magkakaroon ng sakuna na marami sa mundo kapag nagkaroon ng disalignment. Kaya, lalong-lalo yung araw at saka yun. Di ba kapag tuwing kabilugan ng buwan, ay yun ang tanda ng pagtaas ng tubig, di ba? Mga ganun. Tide, high tide, mga ganun. So, lalong-lalo na kung ito ay magkakaroon ng ibang pag-ikot o yung hindi inaasahan na normal circulation. So, yun, nagkakaroon ng ibang epekto, siyempre yan. So, doon nagsisimula nga, dahil nga sa Himala, doon nagsisimula na yung paghukom ng ating banyak. At the same time, magkakaroon na rin ng pagbagsak nga ng mga bituin sa mundo. So, yun. Kaya yan ay maaaring mangyari anytime in our last days. Ngayon yung mga panahon ng last days natin na maaaring mangyari anytime yan. Yung pagpula ng buwan at saka pag-eclipse o ng ibang circulation ng ating planeta, madisalign na lang bigla yan kasama yung araw at magkaroon na lang ito. Anytime pwede mangyari yun. But doon sa sinasabing predictable na gano'n ay at doon magsisimula, maaaring nasabi ng Bible unpredictable. Hindi natin, wala nakakaalam. So, ibig sabihin, kapag ka na-predict mo agad yun, maaaring doon magsimula, di ba? But ibig sabihin, minutes ka na doon magsisimula nga. But not as that, yun na nga yun. Di ba? Na sa tuwing nagkakaroon ng
pagpunan ng buwan na ano, maaari doon magsimula, di ba? So, ibig sabihin ay hindi maaari doon. Kaya ang ating dapat gawin dito sa maaaring mangyari dito na paghukom at sasagot ng ating banal na Panginoon Diyos ay isa'y asahan natin na pagbibig sa atin natin mula sa pagtalima natin ng mga balita. So, kaya sa pang-araw-araw na kung tayo ay nananampalataya na sa ating banal na Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, ang mabuting balita ay ating isabuhay. Ating i-maintain ito hanggang sa dumating ng tatang panahon ng pagligtas na inaasahan natin na pagliligtas sa atin. Ngayon, kung sa ating panahon, maaari tayo hindi makaranas ng kamatayan sapagkat yun ay pagliligtas sa atin at hanggang sa buhay na walang hanggan. Maaaring mangyari pa nga, yung mangyari nga na tayo ay sinasabi pasalubong sa kalawakan kung tayo ay kanyang maliligtas or tayo ay hindi makaranas ng kamatayan. O tayo man ay hindi masalubong sa alapa at tayo ay maliligtas diyan sa mga sakuna na yan. Sapagkat sa one term na pagpuno na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos sa mundo, mula dyan sa sinasabing pagpunan ko, yung shower, sakuna na yan, may higit ng mga sakuna na gagawin yung 7 trumpets na makarami sa kunayan na gagawin ng ating banal na Panginoon. Yung mismong araw nga na sinasabi yung pula at saka didilim, eh, yung one term nun talagang pipitin sa lain at saka yung buwan. So yun, kaya yung araw magiging ilang oras na lang yung liwanag at saka ang ating buong araw pagdating ng pagpunta. Ang higit sa lahat ay umasa tayo ng kaligtasan mula doon sa pagtalima ng mabuting balita. Kaya sa mga panahon ngayon, tayo manampalataya sa Panginoon Diyos dahil ito na yung huling panahon. Tayo manampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Kristo at subuhin natin yung mabuting balita. Sapagkat pwedeng mangyari yan anytime yung paghukom na nagagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. From the 2,000 years ago. Sapagkat ito na yung last days na maaaring ang Panginoon Diyos ay isagawa na yung mga huling pagbabalik ng ating banal na Panginoon Kristo at yung iba't ibang himala ng paglunaw ng mundo. So anytime of our time ay pwedeng mangyari na ang mga bagay na yan. Sapagkat yung mga inahayag ni San Juan na Panginoon Kristo mula doon sa mga tatak ay nangyayari na at yan na lamang na yung sinasabi nga na yung mga pagpula ng buwan at saka ng yung Easter pwede mangyari at pag disalign ng plano pwede mangyari yan anytime na sa ating mga panahon yan. Kaya dapat tayo ay may maigting na panatilihin ang mabuti mula sa pagtalima ng mabuting balita. Kaya na mangyari yan, umaasa tayo ng kaligtasan hindi at tayo ay maligtas sa mangyayari na yan. Anumang sakuna, kagaya rin sa pang-araw-araw natin pamumuhay, na kung tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo pinoprotektahan niya din sa anumang uri ng mga kapahan, anumang uri ng mga maaari hindi mabuting mangyari sa atin, lalong-lalo na rin sa kamatayan, na tayo ay hindi basta tayo ay iyadya sa mga kamatayan kapag tayo sa pamumuhay natin ng araw-araw sa pamumuhay ng mabuting balita. Kaya sa pagtalima natin ng mabuting balita, tayo ay kanyang pinoprotektahan, pagpapailalim natin sa kanyang pag-aari. And then, kaligtasan niya, pagdating ng takdang panahon. Yung ganap na kaligtasan mula pang araw-araw natin. So, ganyan sa ating panahon, sa ating mundo, o sa ating pamumuhay, pagdating ng takdang panahon, na yan na nga ang mangyayari na pag-unaw ng Panginoon Diyos na mga paunahin na gagawin ng Panginoon Diyos. So, ang Panginoon sa Kristo ay bago bumaba, o bago pagharian, tayong lahat dito sa kalubaan ay magugunaw muna ng 1/3 yung buong mundo. At pagkatapos ay sasakupin ito ng suwain. So magsiglalo yung mga tao, sasakupin ng suwain ang mundo at sila mag-ahari dito for how many years. And after noon, saka pababa Panginoon sa Kristo para pagarian ng mundo for 1,000 years. And then after 1,000 years, gagawin uli ang muling pag-unaw talaga ng lahat, pagparam ng lahat, at magkakaroon tayo ng bagong langit, bagong lupa, at yung bagong Jerusalem na ating pamumuhayan. So yun ang mangyayari pagdating ng Panginoon. Kaya nga yung sinasabi rin ng ating banal na Panginoon sa Kristo, kung ikaw naman ay umabot ka naman, di ba ang Panginoon sa Kristo sa panahon mo, o yung mga nakaraang panahon, sa 2,000 years, ay nanampalataya dun sa kanya, sa mabuting balita, bubuhayin ka naman yan. So kung ikaw ay makasama sa unang pagkabuhay, makakasama ka din sa
1,000 years na pamamahala ng makababala ang mangyayari pagdating ng panahon. Yan. Kaya tayo ay umasa diyan sa maaaring mangyari na yan, na yan ay tayo ay maligtas. Ngayon, no one can predict that. Ang Panginoon Diyos lamang. Kaya tayo ay ang ating daladala sa pang-araw-araw sa buhay, sa inaasahan natin na maaaring mangyari yan, na yung tayo ay mamuhay ng ayos sa mabuting balita. Na magkakaroon ng pag-uwi, ito pwedeng mangyari din ito maaaring mangyari sa hindi inaasahang araw, sapagkat wala kang makakapidik. So inaasahan natin mayroong pag-ukom, pero hindi natin inaasahan kung kailan ito mangyayari. Yun. Ang dala-dala natin ay yung ating pananampalataya. Sapagkat kung nineglect natin ang pananampalataya, maaari tayong kasali sa mapubuksa for yung 1/3 na mapubuksa. Kaya kung ikaw naman ay maliligtas at sinabuhay milita, kasama ka doon ay milita. Ibigyan ka ng buhay mo naman. Yan ang pinakamaganda na mangyayari kung sa panahon. Ito ang mangyayari, yung pag-ukom yan. Kaya muli, tandaan natin, anytime pwedeng mangyari yan. Hindi natin na pwedeng mangyari yan, yung inaasahan natin na maaari, na pag-ukom o pagliligtas ng Panginoon Diyos. Yan. Yan. Maaaring dumating yan, kaya sinasabi ng Panginoon, dahil siya na para magnanakaw, hindi mo malalaman kung kailan. Kaya maaaring yung sabi na pinipredict ng science na maaaring doon magsimula, mukhang hindi doon magsisimula yun. Kasi yung pag-ikot pati nung buwan, araw, nung mga panahon na yan, nasa sa tamang yan. Pag nagkakaroon ng pagpula ng buwan. Kasi walang nangyayari sa mundo na kung ano-ano kapag ka umiikot yan. Ngayon kung mangyayari yan doon sa disalignment ng planet at ng pag-ikot ng mundo, kapag ka nagkaroon ng ganun, mas malaking epekto talagang gagawin talaga na. Kaya doon mangyayari na anytime pwede mangyayari yan. Yung eclipse at saka yung pagpula ng buwan. Yan na nga, magkakaroon na nga ng mga sakuna, magkakaroon na nga ng mga bagay-bagay. So, maaari mauna pa nga yung mga sakuna, dapat na unti-unti mag-disalign na kasi siya. So, kapag ka or kapag ka-disalign niya na mismo, halimbawa na disalign na siya, na yung kasi yung mga sakuna, sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi pa nangyayari yan, ay magkakaroon na ng iba't ibang mga sakuna, mga lindol, yan, na mangyayari. But before that, ay may mangyayari pa rin na yan nga, na mga yung disalignment na yan. But kung ating ibabasa rin sa siyensya, yung disalignment na yan, ay magdudulot siya nung epekto sa ating climate. Maaaring magkaroon ng mga tidal, gano'n. Or sinagaganapin na panghimala din ng ating pananaboy. Or kasama na doon sa disalignment siya. So yun, at muli, ang pinakamalaga natin gawin, naihayag na yan na mayroong paghukom na mangyayari para husgahan tayo lahat, sa buhay natin yung mabuting balita. I-maintain natin yung mabuti mula sa mabuting balita para umasa tayo ng kaligtasan at hindi tayo ang susupilin kung ine-neglect natin yan. Ay kung ngayon, papakatarantado tayo, papalasubas tayo, ayaw natin magbago, bigla na gano'n, mahirap lang kasi mangyayari